Magandang araw po mga ka-recap, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Disciple Pedro at ang panganib na dadating sa lugar ng mga monk. Nagkaharap na nga ang dalawang disciple ng glory at ang mga monk ng monasteryo pero sa kasamaang palad ay wala silang nagawa sa dalawang disciple. Napakabilis lang silang pinabagsak ng isang babae na kilala bilang ang bagong disciple Mateo ng glory. Niyaya na ni Mateo ang isang kasamang disciple para tapusin na si Pedro. Pero bigla siyang napatigil at sinabing may gusto sana siyang itanong. Matagal na niya gustong itanong sa kanya. Hindi daw ba ay kilala din siya bilang ang ikalawang Pedro? Pero tila ikinagalit ito ng misteryosong disciple. Ano daw ang pinagsasabi niyang ikalawang Pedro? Kapag narinig daw niya ulit ito na tinatawag siyang Pedro ay tatapusin niya rin si Mateo. Pero natawa lang si Mateo at sinabi sa kasama na bago pa man mangyari yon ay sisiguraduhin niya na mabubutas ang tiyan niya. Pero hindi man lang nakaramdam ng takot o anumang pag-alinlangan ng misteryosong disciple. Kahit wala siyang sandata, o mapakutsilyo man, o kahit baril mahahaba man o maliliit. Kaya daw niyang talunin si Mateo kahit ano ang sandatang gamitin niya. Gusto daw ba niyang subukan paghahamon ng misteryosong disciple kay Mateo? Bigla naman silang nakatanggap ng mensahe na paparating na ang mga backup nila. Umalis na si Mateo at sinabi na nakakapanira naman ng modo ang mga nangyayari. Pero subukan daw nila pagkatapos ng kanilang misyon. Ito ang hamon ni Mateo sa kanya. Agad naman na sinabi ng misteryosong disciple na wala siyang pakialam sa pera o dangal. Iisa lamang ang kanyang hangarin sa lugar na ito. At ito ay tapusin na ang buhay ni Pedro. Sa itaas naman ng bundok kung saan naghihintay sila Pedro sa kakalabasan ng Operas Unithadies, ay tinuturuan ni Simon si Damwall ng kanyang mga teknik. Hangang-hanga naman si Damwall dahil parang panaginip daw na masaksihan ng harapan ang isang disciple Simon. Si Pedro ay tahimik lang na nanunood sa kanila. Habang nakaupo ay may biglang lumapit kay Pedro. Ito ay si Hayan. Binati niya si Pedro at yumuko ito sabay humingi siya ng paumanhin sa kanya kanina dahil sa kanilang asal. Hindi daw siya nila kanina nakilala, pero sinabi ni Pedro na huwag na nila itong intindihin. Naiintindihan niya ito. Noong mga panahon daw ng honor ay hindi rin masyado nagkikita ang mga disciple at hindi masyado kilala ang kanilang mga mukha. Naiintindihan niya kung kahit sila ay hindi siya makilala. Pero maiba daw ang kanyang kwento, napansin ni Pedro na napakahusay nilang mga monk na makipaglaban. Napakatalentado daw nila sa pakikipaglaban. Kung pagbabasehan ng sistema ng glory sa ngayon, siguradong nasa B-rank sila o mas mataas pa. Nagpasalamat naman si Hayan sa papuri ni Pedro. Pero biglang tinanong ni Pedro sa kanya na ano daw ang ginagawa ng mga katulad nilang talentado sa pakikipaglaban sa lugar na ito. Bakit nilang piniling mamuhay bilang isang monk? Nakangiti na sinabi ni Hayan na ito ay dahil ang buhay niya ngayon at ang mga buhay ng lahat ng monk dito ay pangalawang buhay na nila. Ano daw ang ibig niyang sabihin na pangalawang buhay nila? Pagtataka ni Pedro. Ayon kay Hayan, dekada na ang nakakaraan, sa isang misyon sa lugar na puno ng nyebe, ay hinahabol na sila ng mga kalaban. Ramdam na nila ang lamig sa kanilang mga buto. Nagawa nilang makapagtago sa isang maliit at lumang kubo. Nag-uusap sa sila at tinatanong sa sarili kung ito na ba ang katapusan ng kanilang buhay. Sinabi ni Damwall na ayaw pa niyang mamatay. Wala na daw bang paraan para mapadalhan sila ng rescue sa lugar na ito. Sinabi ni Hayan sa kanila na sa kasalukuyan ay nasa 2,000 metro sila na nasa taas ng sea level. Nawala na rin ang paraan ng kanilang komunikasyon sa kanilang kasamahan at malabo din na makalipad ang helicopter sa panahon na ito. Tila nakakaramdam pa sila ng takot sa klima at sitwasyon ng bundok kesa sa mga kalaban nila. Ang kanilang pisikal at mental na katatagan ay unti-unti nang umaabot sa kanilang limitasyon. Dahan-dahan na silang nakakaramdam ng desperasyon. Walang ano-ano'y nakarinig sila ng mga bakas papunta sa kanilang pinagtataguan. Sa isip nila ay ito na yata ang panahon. Matutunto na sila ng kalaban. Nagpasalamat si Hayan sa kanila at sa lahat ng kanilang ginawa. Sana daw sa susunod na buhay nila ay magkita silang muli. Biglang may bumukas sa kanilang kubo. Nanlaki ang mga mata nila nang makita kung sino ang taong ito. Si Disciple Nathaniel. Sinoong ni Disciple Nathaniel ang napakasamang panahon at balot na balot ang buong katawan niya ng nyebe. Hindi sila makapaniwala. Paanong nakarating daw siya sa lugar na yon?
Pinatahimik sila ni Nathaniel. Sa isip ni Hayan, sa mga oras na yun, ay napagpasyahan niya nagpaglilingkuran si Nathaniel habang siya ay nabubuhay. Dahil ang Nathaniel na umakyat ng bundok para sila ay iligtas, ay nababalot ng frostbite ang mga kamay nito at nagawa pang gamutin silang lahat. Pinagpuunan ni Nathaniel na gamutin ang kanilang mga kasamahan ng walang pahinga at hindi inintindi ang kanyang sarili kahit na may iniinda din ito sa katawan. Pero kahit ganoon pa man ay hindi pa rin nawala ang desperasyon sa mga sitwasyon na yun. Sinasabi ng iba na kahit nakaligtas man sila ngayon, wala pa ring sasakyan na makakasundo sa kanila. Wala din silang pagkain at sigurado na mamamatay sila sa lamig lahat dito. Tinanong siya ni Hayan, ano daw ang dahilan bakit siya nagpunta dito? Alam naman niya na masyadong delikado ang sitwasyon pero bakit pa rin siya tumuloy? Pero sinabi ni Nathaniel na kung masyado daw delikado ang lugar na ito ay tila hindi na rin masama. Nagtaka ang lahat sa sinabi niya. Ano daw ang kanyang ibig sabihin? Ayon kay Nathaniel, matagal na niyang sinasabi na ang lugar kung saan nais niya malibing at magpahinga habang buhay ay hindi na magbabago kahit sa hinaharap pa. Siya daw ay ililibing kung nasaan ang kanyang mga tauhan ay nandoon din. Para kay Hayan, binigyan sila ng bagong buhay ni Nathaniel. Kaya para sa kanila, kaya nilang isakripisyo ang buhay nila para kay Nathaniel. Nakangiti na sinabi ni Pedro na ito ang Nathaniel na kilala niya. Handang tumulong kahit anumang paraan. Sana daw ay alagaan nila si Nathaniel sa hinaharap. Sila na daw ang bahala sa ad ni Hayan. Bigla naman nagulat si Pedro sa naging ihip ng hangin. Tila may kakaiba itong tunog. Sinabi ni Hayan na isa ito sa katangian ng lugar ng monasteryo. Para bang may boses ang hangin na nagsasalita? Tama sa ad ni Pedro, napakaganda pakinggan. Sinabi naman ni Hayan na kung gusto daw ba ng tiyaan ni Pedro, ikukuha niya daw si Pedro at babalik kaagad. Nagpasalamat naman si Pedro sa kanya. Pero tila may ibang pinuntahan pala si Hayan. Bumaba siya sa entrance ng monasteryo. At sa entrance ay nandoon ang mga tauhan ng Glory, nagbabalak na pasukin ang lugar. Ibabalita daw nila sa kanilang boss kapag nakumpirma na nandito si Pedro sa lugar. Bigla naman silang binati ng dalawang monk, si Damwall at si Hayan. Sinabi ng dalawa na sa monasteryong ito, may kampana na nagpapaalam sa kanila na may dumating na mga bisita. Ano daw ang kanilang pakay sa pagdating nila ngayong gabi? Ang lugar na ito ay pinapanatili ang katahimikan ng paligid. Ang ibang monk ay nagpapahinga at natutulog na din. Kung maaari ay bumalik na lang sila kinabukasan sa pagsinag ng araw. Pero hindi nakinig ang mga tauhan ng Glory at agad na nilabas ang kanilang mga sandata. Binalaan nila ang mga monk tumabi kung ayaw nilang masaktan. Kailangan nilang makita si Pedro. Pinabulaan na naman ito ni Hayan. Mukhang nagkamali daw sila ng pinuntahang lugar. Walang Pedro sa lugar na ito. Biglang tinapon ng isang tao ang kanyang patalim kay Hayan pero mabilis niya lang itong naiwasan. Siya si Park Kang-hoon, rank B ng Glory. Kasama niya ang ibang mga tauhan ng Glory na nasa B rank at C rank din. Sinabi niya sa mga monk na wala silang oras para aksayahin at nagmamadali sila. Hindi na sila nagdalawang isip na sugurin sila Hayan at Damwall. Pero kalmado pa rin ang dalawa. Tila yata daw may hindi nalalaman ang mga taong ito sa ad ni Hayan. Sila daw ay mga monk na dumaan at sumali sa seremonya ng Dokdo. Ito ang seremonya na kung saan ay pagdadaanan nila bago maging isang opisyal na monk. Kaya hindi sila mga peking monk lang. Walang hirap na pinabagsak ni Hayan ang mga kalaban gamit ang kanyang rope dart. Sa kabilang banda ay nagkamali din sila ng kinalaban. Isa-isa din silang pinabagsak ni Damwall gamit ang kanyang sword technique. Hindi sila makapaniwala na kayang lumaban ng mga monk na ito sa kanila. Saan daw sila natutong makipaglaban? Sinabi naman ni Hayan sa kanila na kahit papagsama-samahin nila ang lahat ng kanilang mga teknik, ay hindi nila sila matatalong dalawa ni Damwall. Siya si Hayan, tauhan ni Nathaniel sa kapanahunan ng honor. Kasalukuyan monk ng monasteryo, at siya naman si Damwall. Dating hitman din ng honor at tauhan ni Nathaniel. Kasalukuyan monk ng monasteryo, hindi na mapakali ang isang tauhan. Wala daw ito sa kanilang impormasyon. Ano na ang kanilang gagawin? Aatras daw ba sila o tatawag ng tulong? Pero biglang may nagsalita at sinabi na tumabi silang lahat. Nagulat ang mga tauhan ng Glory at agad na tumabi at yumuko sa pagdaan ng misteryosong taong ito.
Tinanong siya ni Damwall kung siya daw ba ang pinuno ng mga taong ito. Hindi pa daw huli ang lahat para dalhin na niya pauwi ang kanilang mga tao. Sa isip naman ni Hyan ay wala daw itong sandata sa kanyang katawan at tila hindi rin ito delikado o walang balak na lumaban. Siya nga ba talaga ang kanilang leader? Ano ang tinatago ng taong ito? Pero nagkaintindihan ang dalawang monk sa isang tingin lang. Kailangan nilang makasigurado sa kanya. Agad na tinapon ni Hyan ang kanyang rope dart sa misteryosong tao. Napahanga siya nang napakadaling naiwasan niya ito na para bang alam niyang paparating. Pero hindi ito ang tunay na pakay niya. Ang tunay na atake ang sunod na pagtalbog ng rope dart sa kanya. Tumalbog ang rope dart nang tumama ito sa malaking bato at bumalik sa misteryosong tao. At doon tila ay nakaramdam ng kaba si Hyan. Hindi maaari. Paanong nakuha niya ang kanyang sandata at pinigilan pa nito ang kanyang atake? Nagawa niya ang isang bagay na kaita daw siya ay nahihirapan gawin. Isa daw bang ekserto ang kalaban nila? Agad naman na sumugod si Damwall at sinabihan si Hyan na sabay silang umatake sa kalaban. Kumuha ulit ng isang rope dart si Hyan at tinapon ito habang si Damwall naman ay sumugod gamit ang kanyang sword technique. Isang napakalakas na impact ang nangyari matapos ang pag-ataking yun. Pero sa hindi inaasahan ng dalawang monk, sila ang nahuli sa sarili nilang mga atake. Sugatan si Damwall at nakatali naman si Hyan. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyari. Isang eksperto ang kanilang kalaban na kailanman ay hindi nila matatalo. Sino daw ang taong ito? Bigla naman nagsalita ang isang tauhan ng Glory at yumuko ito. Humihingi ito ng paumanhin sa misteryosong tao dahil hindi daw nila nagawang talunin ang mga monk. At tinawag niya ang misteryosong lalaki sa pangalang Disciple Judas Iscariot. Tila hindi makapaniwala si Hyan sa narinig niya. Ang taong nakalaban nila ay si Judas. Judas Iscariot, ang henyo na tanging pinapanganak lamang ng isang beses sa loob ng 5 milenya. Si Judas Iscariot, ang tridor ng Honor Organization at ang kasalukuyang disciple ng Glory. Magkakaharap na kaya sila ni Pedro? Abangan po natin ito sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po, also subscribe to our channel. See you soon. Bye!